yung Khalid tsaka yung Kyrie Lancelot, no, considering napapasok din sila. Pero papasok na rin tayo sa Land of Dawn. This is game number 4. Match point na ang Onyx Indonesia against Blacklist International. Kung Blacklist fan ka, kailangan nilang manalo dito para umabot ng game 5. Pwede din pala mag-circling eagle din si Yue. Ano nga pala siya, Valentina? Pagalingan na lang to ng pagkuha ng mga ultimate kumbaga na kalaban na team at maagang pagsilip para dito sa mga ginoo ng Onyx doon sa jungle ng Blacklist. Ginawa ulit ni Kyrie yung early retry, no, para masabayan ang clear speed. Ganyan yan kasi talagang palalaki mo lang yung buhay ng jungler ng yung jungle creeps ng kalaban tapos focus mo mag-retry. Di pa nga nagpapakita ng spell dito si Kiboy. Kaya na-force yung retry. So, medyo even trade, kinokopy din naman ni Rene J. Wala kasi siyang retry. Oo. Oo nga, pwede nga actually mas guluhin pa. Pero nakita ni Rene J dito na nandun yung mga players. Nagamit, by the way, ang flicker dito ni Rene J. Medyo ano yun medyo malupit na pag-adapt dito mula sa Blacklist International. Siyempre may mga coach sila na nanonood. Sinabi, uy si Kyrie, nire-retry ka yung orange. Pagkatapos yun, puntahan mo dun. So nagulo ng konti si Kyrie. And yung delay kay Lancelot, malaking bagay yan. Oo, yung pag-delay sa Lancelot, usually sa mga assassins, no, kapag na-delay mo yung level 4 at umabot na rin sa sabihin nating first armor item or meron ng mga pang-defense, yung mga laners, talagang malaking bagay yan sa potential first kill ng isang assassin. Blacklist International already with upgraded boots dito, no, mukhang yun yung gusto nilang gawin, mobility talaga. Tsaka nauna si Sensui, by the way, na mag-level 4. Although, parang aabot naman yata dito si Kyrie. Doon sa may objective. So may middle lane ay kanya-kanyang poke lang. And instantly ay dumating na naman tayo sa somehow mabagal na start for both teams. Wala pa nga nagle-level 4 sa ating mga XP laner. At saktong magle-level 4 mga to para sa pinakaunang laban para sa Turtle. Ganito yung tsura pag dalawang magaling na XP laner. Oh, wala talaga. Paikot-ikot lang. Wala talagang information, boss. Ganyan lang guys, relax lang. Tamang XP lang. Ang cute panoorin pag alam nung dalawang XP laner yung kailangan nilang gawin. Paikot-ikot lang sa bush. Parehas na parehas ng galaw. So, ano muna dito ang ating dalawang kupunan at talagang maingat. At kailangan talaga mag-level 4. Oh, yan na. Sisimulan na ng Blacklist International ang pinakaunang pagong. At nandyan si Kiboy, pati na rin si Sans para magbigay ng vision. Yue, inagaw ang Netherrealm at nandyan pa rin naman si Kyrie para mag-contest. Okay, nakapwesto na rin dito ang ibang mga players ng side ng Blacklist International. Mukhang hindi yata makakapasok dito ang mga players ng Onyx. Pero ginamit na at nasa lubong pa nga ni Rene J. Everyone na papasok pa. Meron namang Netherrealm dito si Yue at tinulak pa pala yung Sensui with a retribution. Unang pagong sa kanila mapupunta. Ang dami nilang ginamit doon. The Netherrealm, the heavy spin, pero sulit naman nata dahil nakuha ng Blacklist ang pinakaunang pagong. Yeah, malaking bagay yun. XP advantage for Blacklist International. And this time around, nakita nila kumontest si Kyrie. So walang nakaw-orange shenanigans na nangyayari. So in terms of macro and resource battle, lalamang dyan ang Blacklist International. Better early game this time around compared to the last game. And now, looking at the gold earned, ay talagang alam nating nakakalamang si Oheb by around 300 or 400. And this is really good for Blacklist na meron na agad 800 gold lead. Building up towards that first item. Yung Minotaur, alam mo, minsan mahirap din labaran yan. Parang akala mo walang damage. Kapag sinapak ka na parang ang hapde. Pag tumutuloy-tuloy, no? Nakakangkasib plus pa dito si Rene J. Ayun na. Nagamit na agad yung circling eagle pero more on a zone lang naman. Oh no! Boots? Nakatakas pa rin. Naka-back away so wala munang mangyayari doon flicker sa yun, may middle lane. Kaka-up pa lang ng flicker ni Rene J, nagamit na niya ulit. And at least hindi siya namatay at mukhang may malaking rotation dito sa gold lane. Pero naamoy ata ng Onyx Indonesia at hindi nila bibigyan ng chance ang mag-invade ang Blacklist International. Medyo mahirap din actually yung gusto nilang i-attempt doon. Pero lamang sa gold, actually si Oheb. Oh! First blood. Para dito kay Edward, gusto ko lang sabihin, pagka gantong high-level player ka pala, ang pinaka dapat mataas mo na trait ay malakas ang iyong pang-amoy. Oo, kailangan talaga yung game instinct mo, no, o yung game knowledge mo ay matulis na matulis. Alam mong may tao doon kahit di mo pa nakikita. And si Chewing ngayon, iipitin, circling eagle mula kay Kiboy. Tatlo yung masa-stun doon or mananock up, pero makiklear lang din naman ang minion wave. So, Oh, top lane! Boots! Sabi niya, kailangan ko na ng tulong, kailangan ko ng lakas, kailangan ko ng HP at babalik lang naman para sa kanya. Quick Sand Guard is real. Kapag nagamit na ang final slash at pati na rin ang yung stun o yung first skill dito ni Edward, ay talagang kailangan na niyang mag-isip-isip. Pero makakadash naman double puncture, nandiyan pa rin si Edward. Grabe si Edward, dalawa yung sinuzone niya sa may top lane. Tapos hindi pa nakakakuha ng minion, if ever hindi makukuha ni Babuts yung minion doon sa may top.
And Turtle ngayon, sisimulan na ng Blacklist International, the second Turtle of the game. Blacklist, kontrolado nila to at hindi ata makakakontest ang Onyx Indonesia. If ever, pwede pa yata silang dumiretso dun sa may orange buff. Ayun, nakakuha na nga successfully dito ni Sensui at medyo nasisira yung pattern ng Onyx kanina compared to game 2. Sobrang tapang ni Sensui doon. Wala siyang retribution, tinatake niya yung turtle. Oo. Gusto ko na sabihin gano'ng katapang si Sensui. Parang sinabi niya, di na ako contest yan. Oo. Sure na ako hindi ko contest yan. And hindi pa alam nila Kyrie, ano? Hindi mo naman alam kung may retry o wala. Yung maliban na lang kung literal god ka magbilang ng cooldown. Eh. Nung lumipad yung Matilda, nanigas yung pa ako eh. Kasi Sabi ko kasi baka makuha. baka mamaya Oo. pumitik yung mga soul bloom, no? Oo. Kahit isa lang, parang malalusis yan eh. Oo, Pagka masakit biglang, din. biglang dederecho. Pero ito kasing advantage, no? Compared to sa last game, meron kasi pang team fight yung Blacklist International this time around, especially with the Minotaur present on Rene J. May heal din naman to, so similar concept with the Florin. Mas malaki lang talaga yung heal na binibigay ng Florin. Pero at least may pang, basically may pang aggro. Yung Blacklist International dito may aggressive hero na pwedeng lumapit sa Onyx, kaya naman napipigilan sila Kyrie and the rest of the Onyx squad na lumaban sa early game. At ngayon, dito sa mid lane, mukhang papasukin ni Kyrie si Yue. May Netherrealm pa naman pero hindi gagamitin ni Yue ang kanyang stolen ultimate. 1-0 pa rin ang ating kill score 6 minutes in. Tahimik na naman pero mamaya sasabog din yan. Ganito yung mga klase ng laban na parang kung simula ngayon 6 minutes, ibig sabihin kakaumpisa pala ng laban, hindi ka na makahinga. Kasi nakaabang ka dun sa mga possible na plays. Pero ibig sabihin ganun din ang disiplina ng ating mga kapunan. Again, isa na lang ang inaantay na Onyx na pagkapanalo. Blacklist International, kailangan nila itong mapantay Okay para umabot tayong game 5. Oh! Sakit! Grabe, sinampulan. Oo, Ayan. Sinampulan ni Yue, sabi niya, ganito yung late game mamaya Oo. Ganito yung late game mamaya. At grabe yung tapang niya doon. No, nagre-recall pa rin siya kahit 100 HP. Yeah, medyo may karapatan sila knowing na ang laki din ng lead na hawak nila ngayon. Look at the difference between Oheb and CW. This time around talaga naalagaan yung Claude. Oh, tsaka nakikita natin yun, nakapwesto agad ang mga players dito ng Blacklist International. Makukuha pa rin yung purple buff dito ni Kyrie. So medyo mahirap para sa Onyx. Sakto meron pang pagong, pero may retribution si Kyrie by the way. Oh, and dahil sa objective control na meron yung Blacklist International, lamang sila ng 2,000 at ibibigay na naman ata ng Onyx Indonesia ang third and final turtle of the game. Ang hirap kasi kumontes kapag may Arlo at Minotaur. Talagang hindi ka makakalapit. And knowing yung heroes ng Onyx dito, no, hindi sila confident enough dahil mobility and position dependent yung heroes nila. And kapag kalabo mo kasi yung mga Arlo at Minotaur, pag hindi ka Fredrin, nakakaaning lumapit. Kasi kapag nagkamali ka ng pwesto, talagang kailangan mo gamitin yung puncture, yung Phantom Execution para makalabas, yung 1-1, di naman siya makakastack. And pati yung, sabihin na natin, pati yung paramis ng Onyx, kapag wala siya sa pwesto, ay baka hindi niya magamit yung Netherrealm. Oo, at dito sa baba, 3-man rotation mula sa side ng Onyx Indonesia. 2 naman para sa mid lane, pero magbaback na si Yue. Boots, quicksand guard, magpo-push muna ang Blacklist International. Might be a big fight inside sa orange buff ng Onyx, pero takatakas din ang Nakita sila ni Blacklist. Yue. Iwas na naman ang mga bestie natin for another team fight. Feeling ko for Onyx dito ay nag-iingat lang din sila dahil kailangan muna nilang antayin yung damage from Sheway. But yan, nakabong na naman. Grabe, tumalon lang saglit ng lahati yung buhay ng post 5 at look at Edward! Napakaganda pagpasok na naman doon. Meron pang final slash. Dalawang tatamaan ginamit na yung Netherrealm at medyo na palalim si Kiboy doon. Oy, medyo itutuloy ata nila ang laban. Kyrie, puncture in and out. Pero mukhang hindi na nga nila itutuloy pa. Boots going in, pero may BMI pa naman si Oheb. Wala pa rin babagsak sa buong team fight na yon. Oh, Sans. Oh, si Marami pa Sans? niyan. Oh. Ay, nahihila niya si Edward! Mahatak, pero kita Oy! natin yung final flash. Panis! Oh my goodness! You don't do that to Edward! Sabi niya, nagkamali lang ako na isa, pero mas maganda ang pwede kong pagbawi. Kaya mamamatay doon si Boots sa middle lane. Na-display si Idol at kinailangan nang bumalik ni Kiboy. Naramdaman ko parang pwede mo marinig si Edward doon. Yung ginagawa nito. Oo, sabi niya, part lang yung ang kulit mo. It's all part of the plan. It's all part of the plan. And Grabe. the plan is to destroy the turret here at the top lane. Wow! Pwede ka na sa English English? broadcast. Ay, hindi, English boss. ko pwede na. Masaya na ako dito. Oheb? Sabi dito ni Oheb, stop the fight! No! Oy! Ang nipis! 4v1 outplay for the Filipino Beyblade. Grabe, kahit hindi siya naka-Beatrix, ini-snipe niya yung Matilda. Bakit naman? Okay, oo nga. Oh, the Filipino duet.
Basta, kung Ginawa ano niya na. pa singer. Si Oheb lahat na ng klaseng Pinoy ginagawa na niya eh. The Filipino Blazing. Lord ngayon ay sisimula na ng Blacklist at mukhang libre nilang makukuha to. This is the first Lord of the game secured by Blacklist International. Ito na yung tinatawag nating Blueprint Gaming. Huwag mo nang bigyan ng kahit ano yung Onyx dito. Kontrolin mo na yung laban. Hindi kailangan ng unnecessary team fights. I mean, yung attempt kanina sa may middle lane, it was nice pero na-cancel kasi yung Final Slash. Kaya naman di na nagamit yung combo ng Final Slash into Minoan's Fury. Pero ramdaman natin yung lead ng Blacklist International. 2K gold lead Wow. for Oheb over Chewe. This is insane and people has always said na medyo mahina mag-lane si Oheb. And right now, I feel like he's dispelling rumors like that, no? Si Chewe ba naman yung lane mo ng ganyan? O, di ba? Oo. Parang Chewe is one of the best laners in the world. Oh, Kyrie. Si Chewe, MVP pero makikita natin yung ginamit na... Oh! Flicker out! Nakapag-flicker out na naman si Yuit. Makabaliktad pa nga. Sensui! Chewe! Mapapatay na rin. At papasok pa nga dito si Edward. Si Butsata ang susunod pero may quick sand guard pa. At nagamit na nga rin ng Netherrealm. Kyrie, pinangat lamang ng konti. Pero hindi sapat ang Grabe! damage ang manggagaling kay Oheb. That's 2 people down sa side ng Onyx Indonesia at magpupush pa rin ang mga agents. Kanina sa video nakita natin meron 6-man para sa which is the fans. Ngayon meron din 6-man which is the Lord naman for Blacklist na magmamarch para madedepensahan lang din. Masisirang inhibitor sa top lane. At si Kyrie maiiwan, mapipilitan na mag-dash away. Medyo maaga yung Final Slash. Nandun yung high IQ attempt mula kay Edward na pull off lang na medyo maaga. And Kyrie was able to get out with the puncture. Pero grabe yung pagkakaibigan ng Blacklist International. Yung pagligtas nila sa isa't isa. Yue with the Netherrealm. Sinubukan siya patay ni Kyrie pero nakalabas siya with the flicker out. And Edward standing on the front line para hindi makasunod yung Onyx. Even using the Final Slash para lang madelay yung pag-take dito ng team fight for Onyx. And ngayon, ramdam na natin yung, yung lack of damage mula dito sa Onyx under the Netherrealm. Oh, ang linis din kasi ng pag-ikot ni Oheb around this game, no? Imposible naman na isang lane lang yung finarm niya para makakuha Ayun! ng... Boss! Grabe, hindi nakita. Hindi lang boss, ay hindi lang farm yung iniikutan niya at kinukuha niya. Ayan na. Ayan na si Oheb. Ayan ang, Ayan na! Oy, Kiel1! Bawal masuspend dito, ha! Ayan ang Filipino TP. Oo, bawal. Boss, TP lang ha. Hanggang TP lang. Boss, TP lang. Boss Oheb, hanggang TP lang ha. Boss Oheb, TP lang. Huwag Pagka natin TP nilaban lang. si Kiel1. Huwag niyo mo ilalabas si Season 8. Ayan. At ngayon, Blacklist International with a 7K gold lead. 12 minutes in. Hindi pa rin nakakakuha ng kill Oo nga, ang no? Onyx Indonesia. 7-0. Grabe, 7-0. Ano yung score ng Blacklist pag 11-0 pala yun. Oo. Ay, hindi. Tama, onsig laro. Onsing laro Bago bago matalo. And si Oheb ngayon ay 3-0-2. Talaga namang sobrang sakit kahit sino. Oh, bottom lane! Okay, bottom lane, kamuntikan na. Kasama naman niya dun si Rene J. Parang iba yung gagawin niya ng Onyx, no? Feeling ko mag-split push muna sila dun sa may top para magkaroon ng space. Wala rin Si choice, eh. Chewe, wala talaga silang magagawa. Aray ko! may Oh, damage. sakit. Sabi ni Boots, ito pala yung Valentino ni Yue. Ito pala yung sinasabi nila. Oh, and this is it. A Luminous Lord secured para sa side ng Blacklist International. Pero nakadalawang tore naman ang Onyx. Hindi rin nakuha ng libre. It's fine. Kasi, again, nasa. Nasa... It's okay. I'm It's okay, fine. Genchana! Sabi kasi ng Blacklist International to, nasa blueprint yan. Kapag kinuntest natin yung push sa may top lane, baka makuha pa ni Kyrie. Oo. Yung Lord, baka ma-Lord Steal pa. Sobrang pogi niyan eh. Kapag nakuha kasi Lord Steal, it's not Genchana. Oo. Hindi talaga okay yon at hindi rin fine. Pero Blacklist International in this game, hindi pa rin talaga nagbibigay ng kahit ano sa Onyx, no? Lahat ng nakita natin ay cross-map play. Kumbaga, kahit nakapag-Lord, ang Blacklist International ay matalino at mabilis enough ang Onyx knowing na makakuha lang sila ng dalawang tore ay sulit yon. Hindi natin alam. Baka via split push, kaya nilang butasan ang top lane. Well, makikita natin dito, 3 waves are pushing in. Si Kyrie sa bottom lane, sinapak-sapak Oo. ni Oheb. Nagkakaabangan lang yung mga players natin dito. Nakita na rin merong wards para sa side ng Onyx. Lokat Rene ngayon. J, Lokat Rene J. At meron Lord sa may top lane. Oheb, 3-4 HP, may BMI. They're going in for the turrets first. That's Malinis. one inhibitor turret down. Malinis ang pagpasok ng Blacklist International at malayo pa yung wave sa baba. Nako, ito na yatang inaantay nila. Si Kyrie mapipilitan Pumirma, dito mag-dash. Susulatan ko ang mga pangalan. Kyrie! Kyrie! Ay! Walang ibang pangalan ang masusulat sa kanya dahil mga patay na siya dito. Heavy spin! At sa mga mo pa na Heavy spin, Netherrealm, kompleto dito. Merong minion wave din naman
nakakuha ng kill. That's it! Mukha ito na yata isa. Isa-isa na lang. Tower lock! Tower lock!